po mga minamahal, ay darako na sa pinakamalanggang bahagi ng ating banal na gawain. Kaya ang bawat isa po, inanyahan ko, tayo po ay panandali ang tumayo, mga minamahal, bilang paggalang sa banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ito po ay dadalin ng ating beloved ordained preacher, Brother Fred De Assis. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher, Brother Mark Noel. Tayo po nalangin na mahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat. Malapit ni Jesus, si matamis, banal na presensya, iyong binuhos sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Salamat malapit sa paglangis sa mga pag-awitan, sa mga patutuo, sa mga awitin, adults choir, youth choir, children's choir, higit sa lahat sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan instrumentalists. Salamat, Malapinoon, sa pagbibigay sa mga anak matatapat. Patuloy mo silang pagpalain, Malapinoon. At sa pag-aaral salita, sa ganakil ako magawa, ikaw magpala. So nang dalamin ang ginagalang, mga pastor. Bless us once again, O Lord, through your word. At aming sinasaway lahat yan ang kaaway. I bind you of Satan in the name of Jesus. Timos and believe and doubts, kasal. Right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Tuloy natin, Malapinoon, makaupo na pa kayo na mahal. Una sa lahat, nais ko po muna magbigay ng pinakamataas na pagpupuri, pagsamba sa ating Diyos na buhay, walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Jesus. At nais ko rin po magbigay ng dobleng pag-alang sa ating mahal na pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet, our loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved Assistant Pastor Linas Almeida, beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. Nabati ko rin lahat ating mga beloved preachers, workers, mga instrumentalists, mga awit, sa ating mga webcast viewers, at sa inyo lahat na mahal. Purihin ang ating malapin. Hallelujah. Kindly read the book of Philippians chapter 3, verse 17 up to 21. Mga taga-Pilipos, Kapitulo 3, 17 hanggang sa 21. Mga kapatid, kayo'y mga kaisang tumulad sa akin, at tandaan ninyo ang mga nagsisilakad ng gayon, ayon sa limbawang nakikita ninyo sa akin, sapagkat marami ang mga nagsisilakad, na siyang madalas na aking sinabi sa inyo, at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila mga kaaway ng krus ni Kristo, na ang kanilang kahinatnan ay ang kapamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nag-iisip na mga bagay na ukol sa lupa. Sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa, upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian, ayon sa paggawa na may pagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Amen. Mahal, napakahalaga po nito dahil alam naman natin na tayo na sa huling mga araw. Yung iba, hindi naniniwala na we are in the end times. Na mahal, magbasa tayo ng Word of God. Dahil sa banal na kasulatan, before the flood wipe out the whole world at the time of Noah, bago yan, dinilubyo ng panahon Noah, lahat ng tao hindi naniniwala. So that is a big lesson in our time today. Let us not be unbelieving. Dapat naniniwala tayo sa Word of God dahil hindi po nababago ang salita ng Diyos. Hindi sila naniwala na darating yung dilubyo. Kanila pang
kinukutya si Noah, hindi totoo ang sinasabi ni Noah. Pero, dumating ang baha. It is too late for them. Nung dumating ang baha, huli na para sa kanila, para magsisi. Ano sabi ng Biblia? Lahat sila napahamak. Pero mo ilang bilyon ng tao, ha? Panahon ni Noah, bilyon ng tao noon. Bilyon. Sa ngayon, ang buong mundo ngayon ay abot siguro ng mga 7.5 o 8 billion people. Yung panahon ni Noah, mas marami pa yung tao. Yan ang katotohanan naman. Pero, lahat po yan, inanod ng baha. Wala natira ni isa. Ang natira lamang, yung nakasakay sa arko ni Noah. Palakpakan natin malapay, no? Amen? Pero may ilang bilyon. Anong dahilan? Hindi nagkulang ang Diyos. Laging nangaral si Noah. Pero they did not believe. Sabi nila, totoo sinasabi na Noah. Diyos ang nagsabi kay Noah, hindi tao. Itong Word of God, Diyos ang nagsulat nito. Ginamit lamang ang mga banal, mga prophets, mga apostol para sulat ang banal sulatan. Diyos mismo ang author ng salita ng Diyos. Hindi niya magsisinungaling yan. Magaganap at magaganap. Ano ang sinabi ng banal na kasulatan? Yung kanila ba hindi paniniwala, nagligtas sa kanila? Hindi. Naging silo sa kanila. Napahamak sila because of their unbelief. Ayaw nila paniwalaan. Pero sabi naman ng Pinoon, heaven and earth will pass away, but my words shall never pass away. Malinaw yan, sinabi natin mga Pinoon. Lahat ay mawawala, pero ang salita ng Diyos, mananatili magpakailan pa man. Walang pwede magbago yan. Hindi pwede baguhin ng tao, hindi pwede baguhin ng panahon ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay katotohanan. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Ano ibig sabihin? We must live a holy life, a life that is according to the will of God. Pag nakikita na natin ang mga nangyayari sa mundo sa huling panahon, isa lang ibig sabihin yan, mamuhay ka na ayon sa kanyang kalooban. Kasi yung mga panahon ni Noe, mga tao doon, hindi sila naniwala. So, hindi nagbago ka lang pamumuhay, ganun pa rin. Hindi sila naniwala at hindi nila sinunod ang salita ng Diyos. Ano nangyari? Napahamak sila lahat. Sina Noah lamang naligtas. 8 lang ang naligtas. 8 lang ang naligtas. Sa ilang bilyon na tao, 8 lang naligtas. Ano mo? Yung nakasakay lamang sa barko na ginawa ni Noah. So yung barko na yan, sa panahon natin, nag-represent sa church, sa iglesia ng ating Malapinon. Pag nagpatuloy ka dito, nandito ka, nakikiisa ka, sumusunod ka, sigurado yan, kasama ka sa pagliligtas ng ating Mahalapay. Kaya nga, tulad yan na binasa natin kanina, Pilipos 3:17. Ano sabi yan? Mga kapatid, kayo yung mga kaisang tumulad sa akin at tandaan ninyo ang mga nagsisilakad ng gayon ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa akin. Sino nang sulat yan? Si Pablo. Tumulad daw tayo sa kanya. Bakit? Ano ba si Pablo? Walang ginawa kundi gumawa sa kalooban ng Diyos araw at gabi. Maghayo, manalangin, mag-fasting and prayer. Yan po ang buhay ni Pablo, minamahal. Mga pastor natin, ganun din. Walang ginawa kundi manalangin. Meron nga minsan may mga pagsubok sa pastoral house ng araw. May mga kasama tayo na parang malungkot sila.
Kasi lalo na nung araw, kulang na kulang kami sa material. Walang pagkain, walang pambili ng damit. Kasi pastor, malakas ang discerning. Sa mukha mo pa lang, alam niya kung ano nasa puso mo. Mababasa na niya. Sa meeting, babanggitin agad, mga kapatid, tagalangit tayo. Hindi ka ba nakontento sa langit? Hindi ka ba nakontento sa langit at pupuntahan mo? Bakit malungkot ka? Ayaw ng Diyos nang nag-isip tayo ng mga bagay dito. Alam niya ang kailangan natin. Isipin mo, paano mo siya paglingkuran. Ganon sa banal na kasulatan. Kaya nga dyan, sabi yan, sapagkat marami ang mga nagsilakan na siyang madalas na aking sinabi sa inyo. At ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. So, mga Kristiyano yan, minamahal. This is a solemn warning to everyone. Mga Kristiyano yan, sinulatan ni Pablo. Ano sabi ni Pablo? Iba yung lakad nila. Pinalalahanan ko na sila na kasamang pag-iyak. Sila yung naging kaaway ng krus ni Kristo. Sila yung mga Christian, but they became enemies of the cross of Jesus Christ. Bakit sila naging kaaway ng krus ni Kristo? Sunod na talata, nandiyan ang sagot. Bakit sila naging kaaway ng krus? Ibig sabihin, nawala sila sa presensya ng Diyos. Nawala sila sa kalooban ng mahal na Panginoon. Sapagkat, yun ang sagot, bakit sila naging kaaway ng krus? Sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sa 19. Ay sabi diyan, na ang kanilang kahihinatnan ay mga kapahamakan. Na ang kanilang Diyos ay ang kanilang tiyan. Kaya yun ang mahal, ha? Bakit sila naging kaaway ni Kristo? Naging kaaway ng krus? Una, ang kanilang Diyos ay kanilang tiyan. Ang kanilang Diyos daw ay ang kanilang tiyan. Ibig sabihin, ito lang iniisip nila kung paano sila masatisfy yung kanilang araw-araw na buhay. Walang masama magandang buhay. Lalo na kung hindi ka naman full-time worker, you have to work. Pero, ito, naging kaaway ni Kristo dahil mas mahalaga sa kanila yung material, yung kanilang panglaman na pangailangan, kisa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ayun sabi niya, ang kanilang Diyos ay kanilang tiyan. Biro mo, sabi sa English, whose God is their belly. Biro mo, tiyan daw ang Diyos. Naku, nakakatakot yan. Ibig sabihin, mahalaga sa'yo yung kinakain mo, yung mga bagay sa'yo na material, mahalaga sa'yo kisa sa Diyos. Yun ibig sabihin. Anong bagay na mas mahalaga sa'yo? Yun ang Diyos mo. Sa Biblia, malinaw yan. Ano mang bagay na mas matimbang sa puso at isip mo kisa sa Diyos, Diyos mo yan. Iingat tayo, minamahal. At ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahiyan na nag-iisip ng mga bagay ukol sa lupa. Na nag-iisip ng mga bagay ukol sa lupa. Who mind earthly things. Nag-iisip daw ng mga bagay ukol sa lupa. Alam ng mahal na Panginoon na kailangan mo to, kailangan mo yan. Alam na yan. Ang sabi ng Biblia, hanapin ninyo ang aking kaharian at ang katuwiran at ang lahat ng bagay na ito ay idaragdag ko sa inyo. Malinaw yan sa Biblia. Huwag natin unahin yung mga bagay dito sa lupa. Dahil alam ng Diyos yan na kailangan mo yan. Unahin natin ang mga bagay patungkol sa espiritual, sa pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Bago natin ituloy yan, ano sabi yan? Matthew 6, 19 to 21. Ituloy na sa 24. Mamaya, balikan natin yan. Dito po sa aklat ni Mateos, Banata 6, sa mga talatang 11 hanggang 21. Huwag kayong mapagtipon ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang. At dito'y
naghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit na do'y hindi sumisira, kahit ang mga tanga kahit ang kalawang, at do'y hindi maghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, doon naman ang inyong puso. Talon sa 24. Dito po sa talatang 24. Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at ibigin ang ikalawa, o kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Tao ba may sabi niyan? Ang mahal na Panginoon na nagsabi niyan, na mahal. Hindi tayo pwede maglingkod sa Kanya at sa kakayamanan. Ang tanong, masama bang kayamanan? Hindi. Kailan alam natin yung logic ng Word of God na mahal? Hindi masamang kayamanan. Pero sabi ng Biblia, hindi ka pwede maglingkod sa dalawang Panginoon. Hindi ka pwede maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Hindi masama yung kayamanan, basta inuna mo ang karya ng Diyos, pinagpala ka, hindi mo hinanap ang kayamanan, hinanap mo yung kalooban, hinabol ka ng kayamanan. Yan ang sinasabi sa mga sulat. Pero hinabol mo ang kayamanan, ihinuli mo ang Diyos, ang puso mo puro kayamanan, wala ang Diyos, yan ang masama. Pero inuna mo ang Diyos, sinunod mo siya, katulad natin mga pastor, iniwanan lahat ng kayamanan, naglingkod ng lubusan, anong ginawa ng mahal na Panginoon? Hinabol ng pagpapala. Yan ang ibig sabihin ng Biblia. Huwag kayong 19. Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan sa lupa. Yan, diba? Huwag tayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa. Hindi po yan statement. That is a command. It is not an statement. It is a command. Utos yan. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa. Na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang. At dito'y nanguhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. 20. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at dooy hindi nanguhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Palakpakan natin mga Panginoon. So malinaw ha, utos yan. Huwag tayo mag-ipon ng kayamanan sa lupa. Kundi mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Mayroon tayong kapatiran ng araw. Buddy Henry ang pangalan, hindi ko nabanggit ang apelido. Tagal na, pero wala na siya. Kinuha na siya ng Panginoon. Ang kwento niya sa akin. Kasi yung kapatid niya ay worker, dalawang kapatid niya worker, pero siya outsider. Sabi niya, alam mo, dapat mayaman ako ngayon. Yan ang kwento niya sa akin. Yan ang kwento niya. Nandun kami sa bundok. Nag-treasure kami. Mga 1 buwan kami doon, sabi niya. Sabi niya, nakita na namin yung kayamanan. Pero nung nakita na namin, inaabangan kami ng mga naka-uniforme raw. Ayaw ko, anong naka-uniforme? Ang dami. Sundalo kaya o mga rebelde yun? Bundok eh. Nung nakita na nila, niratratan sila ng barel, nila mahal. Pinagbabaril sila. Alam mo, siya lang ang naligtas. Nagpahulog sa doon sa bangin. Nagpagulong-gulong siya, kaya siya naligtas. Lahat ng kasama niya, patay. O, tingnan mo. Sabi niya, kasi sabi niya, ang puso ko nawala na eh. Nawala na ako sa mahal na Panginoon, hindi na ako nakakasamba. Kung magsimba man daw siya, ang puso niya wala na sa gawain, nandun na sa treasure. Ano nangyari? Muntik siya mamatay.
Nandun na, pero hindi nakuha. Bakit? Sarili niya kaya sinunod. Hindi ang kalooban ng Diyos. Kung ang mahal na Panginoon magbigay sa atin at the right time, sa tamang panahon, na ang puso natin hindi mawawala sa Kanya. Yan ang kalooban ng mahal na Panginoon. Pero kung sarili lang natin na mahal, nakakatakot yan. Dahil ang puso natin, kung nasaan yung kayamanan, nandun ang puso natin. Oh, testimony niya yan, na mahal. Sabi niya, mula noon, ayaw ko na. Muntik na siya eh. Kung di siya nagpahulog sa bangin, sigurado. Rat-rat sila lahat. Wala nga natira sa kanyang kasama. Oh, gano'n yun naman. Naghanap kasi ng mga bagay na panlupa. Malinaw binasa natin. Who mind earthly things. Hayaan mang Diyos magplano ng buhay natin. Huwag natin pangunahan ang ating malapit. Yan ang pinapangaral nating beloved parents in the Lord nung araw pa. Kayo mga worker, huwag niyo pangunahan ang malapinon. Hayaan mo siya magplano ng buhay mo. The best pag siya nagplano ng buhay. Huwag natin ihuli ang mahal na Panginoon. Laging una ang Diyos. Huwag ka talaga magplano. Plano na kung worker ka, full-time ka. Huwag ka magplano, ano yung kakainin mo, ano, yayaman ba ako, asenso ba ako. Sapat na yung biyaya ng Diyos na binigay sa iyo. Sapat na yan. Amen? Kung pagyamanin ka, pagpalain ka, praise the Lord. Pero huwag mo yang isipin dahil sabi ng Biblia, unahin mo aking kaharian, aking katwiran, lahat ng bagay aking daragdag sa iyo. Ano sabi niya sa Matthew 6:24? No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and Mammon. Di kayo pwede maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Hindi pwede pagsabayan. Pero sa Biblia, maraming mga man of God, mga kings, mga matutuwid, ay mga mayayaman. They are millionaires and even billionaires. Minamahal. Bakit sila mga mayayaman? Matutuwid sila. Kasi basahin mo ang kanilang buhay. Kaya magbasa tayo ng hulugan. Hindi nila hinanap yung kayamanan. Hindi nila hinanap. Ang hinanap nila, sinundo nila ng dalisay na puso ang kalooban ng Panginoon. Hinunod ang mahal na Panginoon na may dalisay na puso. Anong ginawa ng Diyos? Pinagyaman sila. Pero baliwala sa kanila yun. Amen? Ganon ang sekreto sa Biblia. Baliwala sa iyo. Kung pagpalain ka, praise the Lord. Pero hanapin mo yan, mapapahamak ay yung kaluluwa. Manlalamig ka, mawala ka sa kalooban ng Diyos. Pinamahal. Manghingi ka. Anong kailangan? Kailangan mo? Bahala mo. Siya nakakaalam kung ano ang dapat ibigay sa iyo. Huwag tayo maghangad. Bahala ang Diyos. Alam niya ano ang kailangan natin. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Kaya, malinaw yan. Kaya nga sabi dyan sa 20, balikan natin yung Pilipos 3:20. Ang sabi diyan, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon ay nihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. 21. Na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalalatian ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Who shall change our vile body. Ang ating pamumuhay ay hindi po sa lupa, sa langit. Ayan sinabi dyan. Nating inihintay ang pagbabalik ng ating tagapagligtas, ang ating mahal na Panginoon, napapalitan ang ating vile body, katawan na
may pagkasira, katawan na may pagkabulok, mababa, walang kabuluhan na katawan, papalitan ng katawan na malalhating katawan. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Yun po, dito tayo sa Word of God. Ang ating pagkamamayan, wala sa lupa, kundi nasa langit. Wala sa lupa. Di ba yung patutuo ko sa inyo, nandun kami sa Negros, ito, inuulit ko lang. Pastor Alcos, Cesar Alcos, alala ko pa. Dalawa pa lang anak namin noon. Maliliit pa sila, doon pa kami sa Negros. Siguro mga more than 20 years ago. Isang pastor na nag-affiliate sa atin. Sinama yung mga member niya, lumipat ko sa atin. Pero ang patutuo niya, bago siya lumipat sa atin, kasi puro pagsubok ang kanyang paglilingkod, nung wala pa sa dito, sa atin, di natin kasama, wala silang makain, ganun talaga sa una. Susubukan ka. Hindi niya natiis, pinamahal, siya po'y pumunta sa bundok, may dala siyang detector. Naikwento ko na sa inyo. Ito, inuulit ko lang para reminder sa atin lahat. Araw at gabi sa bundok, nagde-detect, ikot siya ng ikot. Sabi niya, yung detector niya, tuwing ino-operate niya, gumagano daw sa langit, tumataas daw sa taas. Dalawang tumuturo daw pag ganun, yung detector niya. Anong klaseng detector ito? Imbis na tumuro dito, gumaganon pataas. Yun, testimony niya. Hindi ako yun ang patutuo niya sa amin. Mga 3 days and 3 nights sa doon sa bundok. Ikot siya lang ikot. Anong klaseng detector ito? Ba't gumaganon? Di ba detector, tumuturo yan, di ba? Marami nga bumagsak sa detector na yan. Marami ko kakilala na bankrupt. Turo lang turo. Hukay naman. Hukay sila doon. Turo doon. Lalim. Kasing lalim na ng niyok. Pagdating doon, tubig lang pala na hukay. Turo na naman sa iba. Hukay naman sila. Ang dami na hukay. Nagalit yung may-ari ng lupa. Anong ginawa niya sa lupa ko? Puro na hukay. Hindi lang 10 yung hukay. Sabi nung habang hukay, nung malalim na nakita nila mayroong doon bato. O bato lang pala ina-detect. No detector, bato. Tapos, may dumating na kapatiran. Brad, hindi dyan. Nanaginip ako kami. Dito raw. Sige, dito ulit. Hukay na naman. May dumating. May nanaginip ako dito raw. Kaya yung lupa, puro na hukay. Galit na galit yung may-ari ng lupa. Ilang buwan sila doon, ni amoy ng ginto, wala silang naamoy. Wala talaga. Kaya nabankrupt yung kabuhayan ng kapatiran natin. Kaya sabi ng pastor, mga kapatid, baka mag-away-away kayo dyan, itigil nyo na yan. Itigil nyo na yan. Baka mag-backslide pa kayo dyan. Ayun, kay Pastor Cesar Alcos. Sana nakikinig pa si Pastor Cesar, yan, sa Negros. 3 days and 3 nights. Walang tumuturo. Pag ganun. Nung 3 araw na sabi niya, naintindihan, sabi niya, bakit ibig sabihin, bakit tumuturo sa taas? Ibig sabihin pala malapit. Pastor, yung hinahanap mo, wala dyan. Nandito sa langit. Dito maraming ginto. Yun ang sinabi niya eh. Naintindihan ko ang meaning. Ibig sabihin naman pinon, huwag ka maghanap dyan. Baka ang puso mo mapunta dyan. Nandito ang tunay na kayamanan. Sabi niya, Lord, patawarin mo kung tinapon yung detector, umuwi. Nangaral uli. Purihin ang ating malapay. No? Hallelujah! Master, praise the Lord! Kahit naman ang pastor natin, hindi against dyan sa mga treasure na, hindi against. Yung nga lang, siguraduhin mo na ang Diyos ang naisabi sa'yo. Amen? Hindi
Hindi against mga pastor. May iba nagpapaalam, o sige. Minasbasan, iba nga, sabi, o sige. Binabasbasan mga pastor. Pero wala silang nakukuha. Alam mo bakit? Ang puso kasi, sabi ng Biblia, ang puso natin mandaraya. Pag ang puso natin, gusto natin magkaroon, ano sa Biblia? Ang nais magkaroon, mawawalan. Kristiyano tayo, dapat ang buhay natin dito sa salita ng Diyos. Kaya wala nakuha kasi ang puso nila. Pag nakakuha ako, patayo ako ng bahay na malaki. Bibili ako ng maraming sasakyan. Wala na masama dyan kung bumili ka. Pero sabi ng Diyos, hindi naman yan ang plano ko eh. Kung ibibigay ko yan, hindi ko ibibigay para mamuhay ka na marangya. Ibibigay ko yan para gamitin mo sa kaligtasan ng iba. Yun! Amen ba? Kaya iba, inutusan natin wala pastor, sige, gawin nyo. Wala na kukuha. Alam mo bakit? Nakakarating sa akin mga kwento nila eh. Ibang mga kapatiran eh. Nandun pa nga sila sa butas, nag-away-away na eh. Paano ibigay ng Diyos? Nag-away-away sila. Ikaw ano lang sa'yo, 5% ka lang, ako 10. Ikaw 1%. Anong 1%? May pares tayo pagod dito. Away-away na sila. Anong nangyari? Kahit bato, walang nakuha. Gusto mo, bigyan ka ng Diyos, huwag mo isipin ang sarili mo. Sabi mo kay Malapastor, wala akong kukunin para sa gawain lahat. Yan, baka ibigay ng Diyos siya. Amen? Pero maghukay ka dahil gusto mo, for your own, forget it. Mabibigo lang tayo. Wala kang kukunin, gawin mo para sa malapino lahat. Bahala ang Diyos sa'yo. Alam ng Diyos anong kailangan mo. Kasi sa Biblia, ang nais magkaroon, mawawalan. Ang nais mawalan, lalong magkakaroon. Palakpakan natin, malapino. Ang dami ko lang kaibigan, ang dami ko lang nakasama, ganon sila, nag-treasure sila. Bumagsak sila lahat. Ayaw maniwala sa sinasabi ng Word of God eh. Ayaw maniwala. Okay na nga, wala nangyari. Bahala ang Diyos sa buhay natin. Tayo tinawag bilang full-time, tayo tinawag para manalangin, mag-ayuno, yan ang trabaho natin. Bahala ang Diyos sa buhay natin. Kaya malinaw yan, ang ating pamumuhay ay sa langit na kung saan tayo'y hinaghihintay sa tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Luke chapter 18, verse 1 up to 8. Kindly read. Lucas 18, Amen. 1 hanggang 8. Praise the Lord. Dito po sa aklat ni Lucas, Kapitulo 18, talatang 1 hanggang 8. At sinalita niya sa kanila ang isang talinhaga na sila'y dapat magsipagpanalangin lagi at huwag mga lupaypay. Na sinabi, may isang hukom sa isang bayan na hindi natatakot sa Diyos at walang taong pinagpipitaganan. At sa bayang yaon ay may isang babaeng baho at siya'y naparoong madalas sa kanya na sinasabi, iganti mo ako sa aking kaalit. At may ilang panahon na siya'y tumatanggi, datapwat pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili, bagaman di ako natatakot sa Diyos at di nagpipitagan sa tao, gayon man, sapagkat naliligalig ako ng baong ito, ay igaganti ko siya, baka niya ako babagin ng kapaparito. At sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng likong hukom, at hindi ba gaganti ng Diyos ang kanyang mga hirang na sumisigaw sa kanya sa araw at gabi, at siya'y may pagpapahinuhod sa kanila? Sinasabi ko sa inyo na sila'y madaling igaganti niya, gayon may pagparito ng anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Praise the Lord! Yan talinhaga, minamahal, na lahat ng bagay, daanin natin sa pananalangin. Yan ang talinhaga dyan. Walang masama, bigyan ka ng blessing ng marami. Kalooban ng Diyos yan. Nga lang, daanin mo sa pananalangin. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen?
Kasi pag nananalangin ka, i-guide ka ng Diyos. Pag ang malapit na gabay sa'yo, perfecto yan, hindi ka madadaya. Amen? Hindi ka madadaya. Hindi madadaya ang puso mo pag ang Diyos ginagabayan ka. Kaya, gusto mo na isang bagay, daanin mo sa panalangin. Malinaw yan sa masulatan. Ito yung talinaga na to. Yung isang bao, wala nang pag-asa, isang babaeng bao. Yan, malapit siya sa isang hukom. Di ba? Hindi siya pinapansin ng hukom, minamahal. Hindi siya pinapansin. Dahil walang takot sa Diyos yung hukom. At hindi siya nagpipitagan sa mga tao. Pero dahil sa binabalik-balikan siya ng babaeng bao para sa itulungan, ipagtanggol, ano nangyari? Kahit wala siyang takot sa Diyos at hindi siya nagpipitagan sa tao, tinulungan pa rin niya yung babae. Bakit? Paulit-ulit siyang nilalapitan. Pinipilit siya na tulungan. Amen? So, gano'n ang Diyos, minamahal. Yung mga, sa verse 7, ano sabi dyan? At hindi baga igaganti ng Diyos ang kanyang mga hirang na sumisigaw sa kanya sa araw at gabi at siya'y may pagpapainuhod sa kanya? And shall not God avenge His own elect which cry day and night unto Him? Tutugon ng Diyos, igaganti ka sa iyong kaaway. Anong kaaway? Kaaway natin, hindi tao. Kaaway natin, masamang espiritu sa panahon natin. Kahirapan, mga problema, pagsubok, karamdaman. Parang kaaway natin yan. Pero sa Biblia, yung mga umiiyak araw at gabi at umaasa sa Diyos, sila ay tutulungan ng ating mahal na Panginoon. Tutulungan sila. Sinasabi ko sa inyo, sila ay madaling igaganti niya. Gayon may, pagparito anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng panampalataya sa lupa. Pagparito, tinutukoy, pagbalik naman na Panginoon, makakasumpong kaya siya ng panampalataya sa lupa. Bago dumating naman na Panginoon, marami kasing pagsubok. Maraming kahirapan na nananasin ng mga tao sa mundo. Kaya yung iba, mawala na ng pananampalataya. Yun yun. Pero ikaw na, anak ng Diyos, ikaw na, kumbinsido, na nakita mo mga kapangyarihan, mga himala, nakita mo ang kapangyarihan ng Diyos na nangyari sa buhay mo, narinig mo, nakita mo sa tunay na gawain, hindi ka dapat mawala ng panampalataya. Hawakan mo ang panampalataya mo. Dahil marami ang bibitaw sa pananampalataya sa Biblia bago dumating ang mahal na Panginoon. Dahil sa dami ng mga problema na mangyayari sa mundo. Kaya sabi ng mga Panginoon, may makakasumpong kaya siya ng panampalataya sa lupa. Baka kaunti na lang ang nananampalataya pagdating ng araw sa dami ng mga pagsubok sa mundo. Pero ito'y warning sa atin lahat, pinamahal, na huwag tayong tumingin sa mga pagsubok. Dahil ang pagsubok na yan, kaya yan lutasin ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Kaya, lutasin. Walang imposible sa Kanya. Mamaya, mababasa natin, pakihanda, Gawa 2, 42, hanggang 47. Mabasa natin, ito yung mga Kristiyano na naghihintay sa pagdagit ng mga banal. Ito yung mga karapat-dapat, makakasama sa pagdagit ng mga banal. Mababasa natin, minamahal. Habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng mga Panginoon na nandito na sa ating kapanahunan, minamahal, gamitin natin ang ating pananampalataya. Amen? Dahil ang hindi sa pananampalataya, sabi ng banal na kasulatan, ay kasalanan. Puro pananampalataya, hindi pwede. Intellect ang gagamitin mo, your own wisdom, your worldly wisdom gagamitin mo,
Hindi obra yan. Our own common sense patungkol sa mga bagay-bagay na sa paglilingkod. No. Sa pananampalataya ang gagamitin natin. So praise the Lord. Hindi na sabihin, maging practical tayo, ganito. Hindi obra yan. Sa Biblia, pananampalataya dahil tinawag ka para sumampalataya at para sundin ang kalooban ng Panginoon. Pag nabuhay ka sa pananampalataya, lalo kang itataas at lalong ibibigay ng Diyos mga bagay na hinihingi mo. Do not lean on our own intellect and on our own understanding. Hindi tayo pwede sumandig dyan. Sa pananampalataya tayo sa salita ng Diyos. Akala ng iba, malulugi sila pag sinay sumasampalataya, sumusunod sa kalooban ng mga Panginoon. Hindi. Kakamali tayo. Dahil ang salita ng Diyos ay nananatili magpakailan paman. Pag doon ka sumandig, hindi ka mabibigo. Akala mo lugi ka, pero sa dulo, ikaw ay magtatagumpay. Amen? So ito po yung ginawa ng mga apostolong araw na mga Kristiyanong araw na nakahanda sila sa pagbabalik ng mga Panginoon. Gawa 2, 42 hanggang 47. Mga Gawa, Kapitulo po 2, versikulo po 42 hanggang 47. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. At ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa at ginawa ang maraming kababalaghan at tanda sa pamagitan ng mga apostol. At ang lahat ng mga nagsisampalataya ay nangagkakatipon at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. At ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangailangan ng bawat isa. At araw-araw sila ay nagsipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Amen. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ito po yung pang-rapture na paglilingkod, minamahal. Nasa Biblia. Lagi yung pinapang-aral natin, mga pastor, nung araw pa, nirinilin namin sa inyo. Gusto makasama sa rapture, nandito sa Word of God ang qualification, minamahal. Ano sabi diyan? Sa 42, umpisa natin, isa-isahin natin. Para malinaw po sa atin, sa ating mga anak ng Diyos, para hindi po tayo naliligaw, hindi ang puso natin nawawala sa kalooban natin, mga Panginoon. Ano sabi diyan? At sila ay nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa turo ng mga apostol. What we are studying today are the teachings of the apostles, the teachings of Jesus Christ, and the teachings of the apostles. Bakit sinabi yan, mga turo ng apostol? Kasi ang apostol, natuto yan sa paanan ng ating malapil. For how many years sila natuto? Kaya yung turo nila, walang dungis, dalisay ang kanilang turo. Purong ebanghelyo ng ating malapil. Amen? Yan ang turo ng apostol. At sa pagsasama-sama. Ito na, pagsasama-sama. Hindi pwede tayo maghiwa-hiwalay. Kailangan lagi tayo magsasama-sama. Sa pagpaputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Bakit sinabi dyan yung pagpuputol-putol ng tinapay? Araw-araw yan. Holy Supper sa atin, once a month. Nung araw sa Aklat ng Gawa, araw-araw ang pagpuputol-putol ng tinapay. Bakit araw-araw? Para hindi lang makalimutan yung kahalagahan ng ginawa ng mga Panginoon sa krus. Nung siya naghirap, sabi ng Panginoon, naghirap ako para kayo yumaman. Ako'y namatay para kayo bigyan ng buhay at buhay na walang hanggan. Yun ang ibig sabihin ng putol-putol. Nire-remind sila palagi para kailang puso hindi mapunta sa anumang bagay dito sa mundo. Ang mahalaga sa kanila, yung ginawa ng mga Panginoon. Dahil sa ginawa ng mga Panginoon, pagpapalain ka. Dahil sa ginawa niya,
maliligtas ka. Iyon ang mahalaga sa iyo. Huwag ka na mag-isip dito. Alam niya anong kailangan mo dito. Amen? Ganun po yan, minamahal. At sa mga pananalangin. Pananalangin. Hindi pwede walang pananalangin. Pag hindi ka manalangin, gagapiin ka ng kaaway. Naku po, ang Kristiyano, may labanan na inaharap yan araw-araw. Pag hindi ka nagpipray, kahit matagal ka ng Kristiyano, lalo pag matagal ka na, dapat lalo ka na nanalangin. Dahil yan ang sandata mo para hindi ka magapi ng kaaway. 43. Ano sabi niya? At ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa at ginawa ng maraming at ginawa ang maraming kabalaghan at tanda sa magitan ng apostol. Marami bang tanda ginawa ng Malapino sa tunay na gawain Malapino? Marami bang tandang ginawa? Hindi na mabilang. Noong araw pa, napakadami ng tanda, mga himala na ginawa. Amen? 44. Isa-isahin natin yan. At ang lahat ng mga nagsampalataya ay kakatipon at lahat nilang pag-ari ay kalahatan. Hindi pa nga natin nagagawa yan. Amen ba na mahal? Sila, matagal pa bumalik ang mga Pinoon, naghanda na sila para tayo makasama sa rapture. Nagsama-sama na sila. Lahat ng kanilang pag-ari ay sa kalahatan. Tama? Gusto mo magtagumpay? Gusto mo tugunin ng Diyos ang hinahanap mong pagpapala? Gamitin mo, hindi sa sarili mo, sa pangkalahatan. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Sa iba, naghahanap ng kayamanan, hindi dumarating. Mali ang motibo kasi. Wrong motive. Pag marami akong pagpapalang dumating, bibili ako ng pinakamamahaling sasakyan at papatunugin ko ang gulong sa kapitbahay kong nag-uusig sa akin. Di ba? Wrong motive. Pag naghingi ka ng pagpapala, para sa nakararami, hindi pansarili. Diba? Praise the Lord. Amen? 35. At pinagbili nila ang kanilang mga pag-ari at kayamanan at pinamahagi sa lahat ayon sa mga kailangan ng bawat isa. Hindi pa tayo dumarating sa ganyan. Minamahal. Pero isang araw, baka darating tayo sa ganyan. O sa end time, hindi malayo mangyari yan. Minamahal. Hindi malayo mangyari yan na magsama-sama na anak ng Diyos kasi bawal ka na. Pag wala kang tatak ng hayop, bawal ka na bumili. Bawal ka na magnegosyo. Oh. Kung alam niyo mga dokumento sa nangyayari ngayon, I have all the documents. Kompleto tayo sa documents. Isang araw, pati pag-aari mo, kukunin yan. Yan ang nakaplano sa mundo ngayon. Kukunin lahat. Communism lahat sa buong mundo. Kukunin lahat, wala ka na. Darating yan. Lamahal. Bago siguro lubusan mangyari yan, dadagitin na ang mga banal. Palakpakan natin, mga Pilipino. Yun ang programa ng Antikristo. Yun talaga programa. I have all the documents. Hawak ko lahat mga document. Hawak. Ganun ang gagawin. Yun ang plano nila. By 2030. Tapos na dapat yan. Ano ang binigay ng Diyos? Ilang taon ang binigay ng mga Pinoon sa atin sa huling araw? Ilang taon? 7 taon. Maraming talata yan. Hindi natin binabasa lahat. 7 taon. Sa loob ng 7 taon, dyan po magra-rapture, minamahal. At ano po ang plano ngayon, agenda ngayon sa mundo? Itong virus na pinakalat sa mundo. Ilang taon yan, kung alam nyo, I have the document. Ilang taon? 7 taon din. 7 taon, virus, magkaroon ng mga variant, hindi matatapos yan. Pagkatapos yan, another variant, sa loob ng 7 taon. I have the documents.
Sa Biblia, meron ba? Nakasulat din? Meron. Palakpakan natin malapay, no? Daniel, pero bago yan, tapusin muna natin, ihanda Daniel chapter 9, verse 27. Ang sabi yan, at pinagbili nila ang kanilang mga pag-ari at kayamanan at pinamahagi sa lahat ayon sa magitan ng bawat isa. Mangilangan ng bawat isa, 46. At araw-araw sila ay nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpaputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. Puro sila espiritual. Wala sila. Lagi sila nagpagkakaisa, lagi nagkakatipon, lagi nagputol-putol ng tinapay. Wala na silang pakialam. Kasi nga, hinihintay nila ang pagbalik ng mga Pino. Pero malayo pa sa panahon nila, lalo na sa panahon natin. Amen? Huling talata, 47. At nangagpupuri sa Diyos na nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at iniragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Pag ganyan ang paglilingkod natin na mahal, ang ating puso nagkakaisa palagi sa pagsamba. Puro espiritual na sa isip natin, lalong dadagdagan ang Diyos ng maraming kaluluwa at maraming tanda ay ipapakita niya araw-araw. Tuwing magagawain tayo, marami siyang papakitang himala at tanda. Bakit? Lahat tayo ay espiritual ang mind natin. Amen? Kukulangin ka ba? Pag ang Diyos laging kasama natin, kukulangin ka ba sa kailangan mo? Hindi! Lalo kang susuplayan ng ating mga Panginoon. Yun ang nakakalimutan ng mga anak ng Diyos. Daniel 9:27. 7 taon. Dito po sa aklat ng Daniel, Kabanata Siyam sa talatang 27. At pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo at sa kalahati ng sanglinggo ay kaniyang ipapatigil ang hain at ang alay at sa pagpatak ng mga kasuklam-suklam ay paroroon ang isang naninira at hanggang sa wakas at pagkapasya ay mabubuhos ang puot sa naninira. Kung basahin mo ang buong chapter, nabasa na natin ng araw yan, pinag-aralan natin na yan, kung yung naalala, yung 70th week, 70 years, 70 weeks of Daniel yan, hula yan sa huling panahon. 70 weeks, ibig sabihin, 70 years. Nandito pa lang sa, ang atin lang binasa, yung panghuli, kasi nandito na tayo sa huling taon na binigay, the last 7 years. O, 1 week sa prophecy, pag sinabing 1 week sa Daniel, ibig sabihin yan, 7 days, ibig sabihin yan, 7 years. Yan po ay, alam na po natin yan, nung araw pa. Tinuro na yan sa atin. Yung huling 7 years, yan po yung nandito na tayo, nagsimula na. Yung huling 7 years. Anong sabi ng agenda ngayon sa huling panahon, yung mga laban kay Kristo? Yung virus ay 7 years. So, malinaw na ito na yon. Itong huling 7 years na binigay sa Biblia, pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang linggo. O, isang linggo, 7 days o 7 years, meaning. Pagtitibayin ng tipan, sinong niya ang tinutukoy? At pagtitibayin niya, the Antichrist. Pagtitibayin niya ang tipan sa marami, saang marami? Sa maraming bansa. Yun ang meaning. Sa Biblia kasi shorten eh. Pagtitibayin ng hayop, Antikristo, ang tipan sa maraming bansa sa isang linggo. Anong tipan ang tinutukoy? Tipan ng kunwari kapayapaan, kunwari asenso ang mundo, kunwari ganito ang gawin natin, magkakaisa tayo para ang mundo ay uunlad. Tipan yan. Magbawas tayo ng tao kasi ganito. Kasi dadami ng tao, maghihirap ang mundo. Itong gagawin natin. Yun po yan ang nangyayari ngayon. Sa isang linggo, sa loob ng 7 taon, gagawin lahat hanggang sa dumating araw na yun, dapat one world religion na lang, one world government, isa na lang, lahat ng pag-aari ng tao, kukunin mo na, wala ka na pa rin, nasa gobyerno na lahat. Yan po yan. Kasama yan dyan. Tipan sa maraming bansa sa isang linggo, 7 years. At sa kalahati ng isang linggo ay kanya ipapatigil ang hain
at ang alay. Kalahati ng 7 taon, ano ang ibig sabihin? Papatigilin ang hain. Lahat ng paglilingkod sa Diyos ay ipatitigil. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Pag hindi ka kasali sa one world religion, hindi ka na makakasamba. Nangyayari na ba? Mahal? Unti-unti. Pagdating ng kalahati ng 7 taon, ipatitigil lahat ang pagsamba. Pag hindi ka kasama sa one world religion, hindi ka nakapirma doon, nakasama kami sa inyo, sunod-sunuran kami sa inyo. Ang mga apostolikong Kristiyano, hindi sasama yan kahit ano mangyari. Bakit? Alam mo ang salita ng Diyos. Amen? So praise the Lord. Amen? Kalahati, after 3.5 years, ipatitigil na lahat. O, alam niyo naman, kailan nagsimula yung pandemya, di ba? Alam niyo na, di ba? Kailan nagsimula? Sabi, then, kalahati, ipatitigil na lahat. Isa lang ibig sabihin yan, bago dumating ipatitigil, dadagitin ang mga anak ng Diyos. Amen? So praise the Lord. Amen? Dadagitin o kaya naman, dadalhin tayo sa isang lugar na maghihintay tayo sa pagbabalik ng mga Pinoy. Kasi you cannot travel anymore. You cannot buy and sell anymore. So baka ang gawin ng mga Pinoy, dadalhin tayo sa isang lugar, sama-sama tayo naghintay. Pwede yun. O kaya naman, bago dumating yan, dadagitin. So, alam na natin na napakalapit ng pagbabalik ng ating mahal na Pinoy. Amen? Ayan, kanyang ipatitigil ang hain at ang alay at sa pagpakpak ng mga kasuklang-suklam ay paroon ang isang maninira. Yan na yan. Pinag-aralan na natin yan. Yan na yan. At hanggang sa wakas at pagkapasya ay mabuhos ang puot sa maninira. Sino maninira? Antichrist. Sino maninira? Sisirain niyang mga tao, sisirain ang buhay ng Kristiyano, papalitan niya yung mga tao, papalitan ng DNA, yan masira. Pero pagdating, ibubuhos ang puot. Anong puot? Ibubuhos ang Diyos ang puot. Pagbalik niya, after the rapture, babalik ang Malapinon. Anong dala? Tatapusin lahat. Susunugin lahat. Pati Antikristo, pati Satanas, itatapon sa lake of fire. Ibubuhos ang kanyang puot. Yan po yan, ibig sabihin. Pati yung mga naninira, magtatagumpay sila sa maikling panahon, pero lahat sila ay wawakasan the second coming, pagbalik ng ating mahal na Pinoy. Everybody praise the Lord! Iba po yung second coming, pagbalik mahal na Pinoy, na literal na bababa sa lupa. Iba po yan. Mauna muna ang pagdagit ng mga banal. Mauuna muna. Amen ba? Mahal? Mauuna muna ang pagdagit bago yung pagbaba pisikali. Yung pagbaba pisikali, sa dulo na yan, ng 7 years. Sa dulo ng 7 taon na sinabi dyan na kahirapan. Sa dulo yan. Pero kalagitnaan, or bago magkalagitnaan, dadagitin. Kung hindi bago kalagitnaan mismo, dadagitin ang church. Hindi po yan magkakamali, minamahal. Amen? Amen? So praise the Lord. Hindi po yan magkakamali. Yan ay mangyayari at mayari. Kaya, kaunting panahon na lang, minamahal. Kaya manak ng Diyos, huwag mo nang ibigin ang mga bagay dito. Maglingkod ka ng totoo sa ating mahal na Pinoy. Amen? Hindi natin alam, malay mo bukas o kaya isang linggo o 1 month after, baka dagitin ng mga Kristiyano. Isa lang ibig sabihin, maghanda tayo araw-araw. Katulad ng apostol, araw-araw sila nagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at pananalangin. Araw-araw sila nagsama-sama. Sa atin naman, tuwing gawain, dapat nandito ka. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Sinabi ba yun natin, mga pastor? Matagal sinasabi, mga kapatid, sikapin nyo, huwag maka-absent tuwing gawain natin 3 times a day. Dahil ang mga apostolong araw-araw ang kanilang pagtitipon. Pero sa atin, ang sinabi ng prophet ng Diyos sa ating mga pastor, 3 days, o yun na yun. Hindi nga tayo hiligpitan. May mga work. Binigyan ng, sabihin, pinahintulutan. Pero panahon na wala kang work, nandito tayo, sama-sama sa paglilingkod sa ating malapit. Iba kahit may work, humahabol. Minamahal. Bakit? We are already in the end times. Minamahal. Kaya nga, pinagpala tayo, bagamat may mga pagsubok tayo, wala na yan. Huwag na nating pansinin yung mga trials naman, mga kailangan natin. Huwag na yan. Huwag na tayong ano-anong iniisip natin.
Maglingkod natin sa mga Panginoon. Alam ng Diyos yung kailangan natin. Kung anong may hanap buhay ka, ituloy mo ang hanap buhay mo. Kung anong ginagawa mo, yun lang. Pero pag panahon ng pagsamba at ang puso natin, laging nakasentro sa ating mahal na Panginoon. Kahit sa trabaho tayo, nananalangin tayo. Amen? Mas madaling ang buhay ninyo kaysa sa amin. Kasi kami, tinawag kami bilang full-time. Wala talaga kami pagkaalam sa buhay sa labas. Ang aming pinakalaman, araw-araw, magpuri at manalangin. Yun ang buhay namin. Pero kayo na may hanap buhay, wala na masama. Magpatuloy kayo hanap buhay. Pero maging matalino kayo. Minamahal. Pag panahon ng gawain, nandito tayo. At anong gagawin ng kaaway ng Diyos para tatakan ka? Huwag kang pumayag. Minamahal. Dahil ang kaligtasan natin, yan na ang pinakamahalaga sa buong mundo. Higit yan sa lahat ng kayamanan sa mundo. Dahil ang pupuntahan natin, ang lalakaran natin, purong ginto. Minamahal. Ginto ang lalakaran natin. Wala nang kahirapan, wala nang pag-iyak, walang kamatayan. Mabubuhay tayo, magpasawala hanggan. Amen? Kaya sabi ng Biblia, mag-aralan tayo, magpalakasan tayo, magtulungan tayo. Yun ang sinasabi ng masulatan. Minamahal. Kung tayo tinutuwid, tanggapin natin. Dahil yan ay ginagawa para sa kabubuti ng sarili mo, ikabubuti ng gawain, ikabubuti ng spiritual life mo. Amen? Akala ng iba, may kaaway tayo dito. Wala tayong kaaway. Tayo nagtutuwid lamang para tayo lahat ay makasama sa pagbabalik ng ating malapit. Habang tayo'y umaawit, minamahal, tayo'y nakalaan para maglingkod sa ating malapit. Wala tayong magagawa. We are called to serve the Lord. We are called for service. Tayo tinawag para maglingkod. Nakalaan tayo para maglingkod sa ating malapit. Habang awitin natin, minsanan pa, Diyos na kamamangha, hallelujah. Bago tayo manalangin, awitin natin minsanan pa, awitin ito, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Magsisisi tayo na mahal. Minsan ang mga puso natin, hindi natin nababantayan. Nalilihis tayo sa kaluman ng Panginoon. Pero mabait ang mahal ng Panginoon. Basta tayo marunong magpakumbaba at magsisi, patatawarin tayo ng ating mahal ng Panginoon. Ang may likha
Lumapit tayo minsan ang sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Magsisisi tayo, mga baguhan, sa mga datihan ni na mahal. Magsisisi tayo sa lahat ng mga pagkukulang sa ating mahal. Yes, Lord, forgive us. Forgive all my sins, Lord. In the name of Jesus. Hallelujah. Ang iyong magagawa, aming Diyos, ika'y dakila sa pag-ibig mo't awa. Oh, Diyos, muli ka sa iyong pagmamahal, itataas sa kanan mo mataas. Panginoong dakila, may kapal. Oh, Diyos, nawa'y tanggapin ang alay ko. Buong buhay ko'y iyong-iyong. Kami nagkalaan na maglingkod. Oh, Diyos, muli ka sa iyong pagmamahal, itataas sa kanan mo mataas. Panginoong dakila, may kapal. Oh, Diyos, nawa'y tanggapin ang alay ko. Buong buhay ko'y iyong-iyong. Di ka na maglingkod ng tapat sa'yo. Hallelujah. Diyos na kapamahal, Magsisisi tayo lahat na mahal. Dahil mga problema, Ama naman maglulutos ng inyong mga problema. Magsisi tayo lahat na alala natin ang ating pagkakamali. Yes, Lord, forgive the children of God. Forgive our sins, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. Ika'y nakita
Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah, my Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Tayo'y nakalaan na maglingkod ng tapat sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Kahit nasasaktan ka, huwag mo kalimutan, nakalaan ka para maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Kahit may problema tayo, lahat tayo may problema, pero huwag natin kalimutan, nakalaan tayo para maglingkod ng tapat sa ating mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Jesus, hallelujah! Nakalaan ka para maglingkod. Hindi tayong pumili para maglingkod. Ang mahal na Panginoon Jesus ang pumili sa atin. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, my Jesus. Thank you, my dear Jesus. Hallelujah! 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 Pinagpala ka. Ang daming tao sa mundo, isa ka sa pinili para ilaan, magpuri, at gabi at maglingkod sa malapit. Hallelujah! 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 My Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Huwag tayong tumingin sa mundo na ito. Tingnan natin ang may-ari ng lahat ng bagay, ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Pinagpala kayong minamahal. Anytime, pagbalik mahal na Panginoon, nakahanda kayo. Bakit? Handa kayo sumunod. Kahit masakit sa inyo, nandito kayo. Hallelujah! Kaya kayo ang tunay na pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Mga baguhan, kailan nakadalo? Iniibig kayo ng ating mahal na Panginoon Jesus. Hindi po aksidente na nandito kayo ngayon. Yan ang sinadya ng mahal na Panginoon para tanggapin niyo siya. Marinig yung ebanghelyo ng kaligtasan. Dahil dalawang pupuntahan na tao, pag siya'y namatay, imperno at langit. Gusto mo makaligtas sa imperno, gusto maligtas sa virus, gusto maligtas sa kapamakan na nangyayari sa mundo, isa lang gagawin mo, minamahal. Maniwala kayo sa ebanghelyo ng ating mahal na Jesus. Ebanghelyo, kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan ng mga sumasampalataya. Ang ebanghelyo, ang Diyos na katawan tao, ang ating mahal na Jesus, namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing ang kanyang dugo na buhos, at siya'y nabuhay mag-uli. Yan pong ebanghelyo. Pag naniwala ka, patatawarin ka, at ililigtas ka ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya, lahat po mabaguhan bago tayo manalangin, tanggapin niyo ating mahal na Panginoon, galing sa puso ninyo, sapagkat siya ang tunay na nagmamahal sa inyo. Siya'y namatay sa krus para sa iyo, para iligtas ka, pagalingin ka, at isulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Sundin niyo isang panalangin galing sa puso ninyo. Tao sa puso, minamahal mga baguhan, para papasok sa inyo ang banal na espiritu ng ating mahal na Panginoon. Dakila nga masalangit. Ako po ay isang taong makasalanan. Ngunit mahal na Panginoon, labis ko na pong pinagsisisihan ang mga nagawa kong kasalanan mula pa na ako'y namulat sa mundo hanggang sa mga oras na ito. Malapin Jesus, naniwala ako sa iyong ebanghelyo na ikaw ang Diyos na katawan tao, namatay nilibing para sa akin at nabuhay mag-uli para sa akin. Ay yung banal na dugo nabuhos sa Kalbaryo para ako'y linisin sa lahat ng aking kasalanan. Malapin Jesus, patawarin niyo po ako. Tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas. Diyos at hari ng aking buhay. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan ninyo sa mamagitan yung banal na dugo na umagos sa krus na ikaw napako ng dahil sa akin. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Ngayon,
Ito ang aking samot dalangin. Amen, and amen, and amen. Opo, mahal na Panginoon Jesus, ang tumanggap sa inyo sa hapong ito. Siya ng dalangin namin ginagalang, mahal na Pastor, Evangelist Will Estrada Almeda. Patawarin po sila lahat sa kanilang nagawang kasalanan. Isulat mo kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Gawin niyo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa at katotohanan. Tagapagmana ng buhay na walang gaan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang among samot dalangin. Amen, and amen, and amen. Praise the Lord. Manalangin tayo na mahal. Lahat na may sakit, ilagay yung mga kamay sa ulo ninyo. Walang imposible sa mga Panginoon. Lahat ng bagay kayang gawin. Sampalatayanan mo sa tao sa puso mo, sumampalataya ka na ngayon ang kamay ng Diyos iuunat sa iyo at hipuin yung sakit at gagaling ka. Itaas ang dalawang kamay na may mga problema. Ngayon sa oras na ito, sumampalataya ka ng kamay ng Diyos, dadaloy sa inyo kayang kapangyarihan at lulutasin ang problema ninyo. Opo, dakilang masaray. Pagalingin mo lahat na may sakit sa umaga, sa hapong ito, mahal na Panginoon. At lahat may problema, ikaw maglutas. Sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, hallelujah, heal the sick and diseases, so the problems, oh Lord, in Jesus' name. At aming sinasaway, lahat ng awa ng kaaway. Demonyo ng cancer, leukemia, diabetes, demonyo ng COVID, demonyo ng kahirapan, demonyo ng kahinaan, lumayas ka ngayon din sa anak ng Diyos in Jesus' name. Sickness is out, sickness out. Be healed in Jesus' name. Problem be solved in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Be healed in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat ng sumampalataya na pinagaling ng malapit, taas ang kamay. Lahat ng nanampalataya, matatanggap nyo yan. Puri na malapit. Sumikat at tumis. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you, minamahal. Makabalik muna kayo sa mga puan.